Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi hindi i-extend ang December 31 deadline para sa consolidation ng mga PUB. Ang deadline na ito ang ipinoprotesta ng grupong Piston na magtitigil pasada bukas hanggang Biyernes. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Piston National President Modi Floranda. Magandang umaga sa iyo, Modi. Magandang umaga po, Ma'am Susan, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Modi, tuloy na raw ang deadline ng PUV consolidation. May inaasahan pa ba kayo makakamit sa inyong tigil pasada mula bukas hanggang Friday? Tayo ay patuloy na umaasa na iatras ni BBM yung kanyang unang announcement sapagkat tipong hindi masyadong pinag-aralan ng ating Pangulo yung sinasabi niyang 70% na kung saan ay pag itong sabi ng 70% ay kasama na lahat yung ating mga iba't ibang mga muda ng public transport. Pero sa hanay po ng mga UB at hanay po ng mga jeep ay halos na umaabot pa lamang ng 26% kung dito sa National Capital Region ang kabuuan na pumasok sa consolidation. Kaya't majority pa rin ng mga jeep at UB ay bumibiyahe dito sa karamihan ng mga ruta dito po sa NCR at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Modi, nationwide ba itong inyong tigil pasada at kung saan-saan lugar yung talagang nakikita mo na matinding maaapektuhan? Dito sa NCR ay halos sa kalakahan ng mga ruta, karamihan ng ruta rito sa NCR ay magkakaroon ng malaking epekto bukas at sa bahagi ng mga region ay sa bahagi po ng Region 4A. Yung Laguna, Batangas, Cavite, Quezon at bahagi po ng Rizal. At sa bahagi naman po ng Bacolod City, ng Iloilo, ng Rojas at ng Davao at saka General Santos at bahagi po ng Panay at ng Cebu City. At sa bahagi din po ng ilang bahagi ng Region 5, sa bahagi po ng Legazpi, Naga sa bahagi po ng Sorsogon. Gayun din, dito rin sa bahagi po ng Region 3, sa bahagi po ng Central Luzon at Region 1 sa bahagi po ng Baguio City. Modi, merong ibang grupo na consolidated na at suportado raw nila yung PUV modernization. Kayo ba yung grupo nyo? Ano bang hindi nyo napagkasunduan ng DOTR at ng LTFRB? Sa atin naman po ay malinaw nating inilalatag sa hindi lamang sa DOTR, sa LTFRB, kundi mismo sa Office of Secretary ng ating Malacanang ay nailatag nga natin yung ating kakahingian kung sa ilalim po ng modernization ay dapat sa pamamagitan po ng rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon sapagkat sa ilalim po ng rehab ay mapapanatili yung kabuhayan ng mga driver at operator at magluluwal ito ng trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa ng ating public transport dito sa ating bansa. Kaya ito naman yung konkreto nating inilalatag sa kanila. Modi, nung huling tigil pasada nyo, sinabi ng LTFRB na pwedeng pagbigyan yung ilang hiling nyo gaya ng pagtanggal ng multa sa mga non-compliance sa modernization at yung extension ng prangkisa. May natupad ba doon sa mga pinangako sa inyo na napag-usapan nyo nung huling tigil pasada nyo? Hanggang sa ngayon ay inaantay po natin yung executive order na ilalabas ng LTFRB. Kaugnay nga dito sa napag-usapan nung November 20, nung kung saan tayo ay pinuntahan ni Chairman Guadis sa araw ng Huelga. Hanggang sa ngayon ay inaantay po natin yung sinasabi po niya. Kaya sa atin naman malinaw yung ating posisyon. Wala tayong tutol sa pinang-modernization dahil sabi nga natin ay wala pa mang programa ang gobyerno sa pinang-modernization. Tayo po tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. Ang ayaw lang natin dito sa modernization, bakit ina-absolute na bumili tayo ng ubod na mamahal na halaga ng mga sasakyan na hindi naman talaga kayang i-abil o hindi naman kayang bilhin ng ating mga individual na mga operator yung kaganito kamamahal. Kaya sa atin ay patuloy natin tinitindigan na kung ang usapin nga ay pagsasayos, bakit hindi pwedeng rehabilitation bagkus mapapanatili pa natin yung sarili nating transportasyon dito sa bansa. Dati pa sinasabi Modi ng LTFRB, walang phase out doon sa traditional jeep at hindi kayo patitigilin agad sa biyahe sa January 1. Napag-usapan niyo ba yan at kung sakali paano ba yung mangyayari daw? Yun ang isa nakapag po dahil sa sinasabi nga ng LTFRB
na walang peace out, pero yung bakit inobliga tayo na pumasok sa consolidation. Kapag pumasok po tayo sa consolidation, automatic po wala na tayong prangkisa. Kaya ano pang gagawin natin sa ating mga chief? Wala naman tayong prangkisa. Kaya yung sinasabi nga na walang peace out, pero sa actual ay sa ngayon ay hindi na tinatanggap ng LTFRB yung mga nagre-renew ng ating mga PEO ng kanilang mga prangkisa. At ibig sabihin yan, ay magkaiba yung sinasabi sa inilalabas nilang mga dokumento. Sige, susubaybayan na lang natin yung mga gagawin yung tigil pasada mula bukas. Maraming salamat, Piston National President Modi Floranda. Good morning sa iyo. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.